para mga sardinas, daig pa yung nasa city jail. Single night, kinakandado yung gate. Sunog. Tapos nakakandado yung gate. Patay. Nakakatakot po kung nandun ka. Napapamura nga ako sa sobrang high blood ko eh. Siksika na nga po. Buti pa yung sa city jail. Kung minsan meron pang agwat doon, talagang dikit-dikit. Because a couple of weeks ago, I did an inspection to the accommodation houses of some agencies, and I saw how deplorable the conditions are doon sa mga nakatira doon na mga OFW or would-be OFWs. Sobrang kaawa-awa. Na high blood ako. Mantakin nyo sa isang sala na 1/3 lang ang laki nito, 20 people ang pinahiga. And then sa upper floor, na again, half pa nung 1/3 nito, pinapatira 18 people para mga sardinas, daig pa yung nasa city jail. Totoo yan, I was there. I saw it with my own two eyes. Kaawa-awa yung mga OFWs doon. And ang masaklap pa, every single night, kinakandado yung gate. So, at yung susi, hawak-hawak noong may-ari ng agency na nakatira sa ibang bahay. So, pag nagkasunog, matutusta yung mga OFWs or would-be OFWs. Yung pagkain, tinitipid, walang CR na maayos, walang shower, yung kubeta nila na kung saan sila dumudumi, umiihi, doon na rin sila naliligo, magtatabo-tabo, magtatalsik-talsik na yung galing sa toilet bowl. Meron pa yung mesa na kung saan kumakain, yung mga would-be OFWs, doon na rin sila natutulog. And ang pinakamatindi rito, walang fire extinguisher. Pag nagkasunog, nakalak na nga yung gate, walang fire escape, maraming mamamatay. Buti na lang awa ng Diyos, walang nangyaring sunog sa mga accommodation houses na yun. Meron pa akong nakita na 2 dipa sa isang dipa, 2x1. 2 dipa, nakita ko talaga to. Na isang dipa, paano na siksik ang 8 tao doon. Meron pang ako nakita doon na 30 OFWs or would-be OFWs na nakatira doon na mas maliit pa sa office ko. Yung office ko na katang pinakabalit dito sa Senado, pero 30 pinagkasya doon. Walang locker. I mean, ang daming mga pagkukulang. Ang tanong ko ngayon, wala ho ba tayo sa DMW na task force or grupo na nagmo-monitor ito mga accommodation houses? Yusek, Olalia, or Secretary Kakda? Yes, magandang hapon po, Mr. Senator Chair. Pauna po ako magbibigay ng tugon, and then si Yusek Bernard po. Yes po, effective 2023, nung Hulyo 2023, naging under our regulatory ambit yung nasa DMW, yung mga accommodation ng mga workers, lalo na ng domestic workers ng mga agencies, recruitment agencies. At basically, merong registration requirement with specific requirements. Yusek Bernard could elaborate. Kung sila ay need-delist, at sa pagkakaunawa ko po, 33 yung list, pero 27 ang na-delist due to violation of our standards. So the mere operation without registration is in itself an offense warranting suspension or cancellation. 6 lang ang nakarehistro. And then of course, dun sa bukod sa pagpaparehistro, may maintenance ng requirements, may inspection na isasagawa. So with your permission, Mr. Chair, can I ask Yusek Bernard Olalia to elaborate on our requirements?
Go ahead. Thank you, Secretary Kakdag. Go ahead, Yusek Olalia, sir. Good afternoon po, Mr. Chair. Tulad po ng binanggit ni Secretary, nung pre-DMW po kasi, wala po kasi sa regulasyon ng POA din ang pagbe-maintain ng accommodation. Meron lang po kaming pinalabas na MC po noon, and it's actually an MC on reporting. Pero po, Mr. Chair, noon pong nagkaroon na ng DMW Rules and Regulations noong 2023, mandatory na po yung tinatawag na registration. So all recruitment agencies which maintains accommodation facilities must be mandatorily reported po sa DMW. At meron po kaming inspection team na kung saan bago po ma-approve yung kanilang registration, kinakailangan puntahan po at inspectionin po. A total of 33 accommodation facilities were reported and registered during this period po. 23 or 22 po yung time ng POEA, and then yung later on, 7 po yung sa DMW. Out of this 33, tulad na nabanggit po ni Sec, 27 po yung kinancel yung kanilang approval ng registration because of non-compliance. Meron lang pong naiwan na 6, at yung 6 po na yon, 4 po doon ay na-spot inspection na po natin, at ang ating pong way forward, meron po tayong gagawin na consolidated guidelines in accordance with the 2023 rules and regulations po, Mr. Chair. Bago niyan, andito na rin lang yung taga-Bureau of Fire. Hindi kayo gumagawa ng inspection sa mga accommodation houses? Although residential yun, alam ko pag residential, medyo hindi kayo ganun kahigpit. Pero it's residential/commercial because may mga nakatira doon na pinagkakitaan nitong mga agencies na later on would become OFWs. You're not doing any inspection because I went to I think 3 or 4 accommodation houses na siksikan parang sardinas yung mga tao doon. Walang fire extinguisher. Anyari, ma'am? Good afternoon, Mr. Chair. For that matter, sir, the Bureau of Fire Protection on its end, we have a periodic and annual inspection conducted for business establishment. Periodic? Yes. When you say periodic, is it means every month, every 2 months, quarterly, twice a year? Define periodic, ma'am. For the Bureau of Fire Protection sa entire operation ng isang business, sir, we have 3 permits to be issued. Yung pre-construction, then during sa turnover of establishment for occupancy, magbibigay po kami and there will be inspection. And also every year, we will conduct inspection for fire safety operation ng business. Oh, okay. Yes. And then? Sir, then only on the part of the BFP, sir, there are conditions which limit or categorically clip the power of the BFP in inspection and monitoring of business operation. Clip the power? Yes, sir. What do you mean clip the power? Clipping the power of the BFP to conduct Yes, sir. inspection? Yes, sir. Define Please it, allow ma'am. me, sir, to elaborate. Yes. Because we are dependent on the business permits and licensing offices, sir, from the local government units and the Philippine Economic Zone Authority, PESA, being the regulating body who Okay, are required. Let me cut you off muna. Ito ba mga accommodation houses, are they applying? Do they apply for this permit from the LGU? Or ang tanong ko, and then follow-up question at the same time, at least man lang malalaman nyo na itong bahay na ito, ang daming nakatira, kahit na sabihin natin residential, pero kung sobrang daming nakatira, dapat it will ring alarm bells. Yes, sir. If a certain business establishment will not apply for permit in our office, then we cannot inspect them, sir, outright, or we cannot So, ito ba, monitor their Secretary operation. Yusek Olalia, itong mga accommodation houses, they do not apply for permit from the LGU? They do apply, Mr. They Chair. do. In fact, one of the requirements for the registration is to secure a valid fire safety inspection certificate. Okay, thank you. Yes, sir. So nag-apply pala sila sa LGU? Yes, sir. There is a problem on that contention, sir. And what Because, is the problem, ma'am? yes, sir. For example, sir, if there is a business operation occupying a 5-story building, when they applied to us, sir, they would apply for business
fire safety inspection certificate for their office only, comprising of an area of, for example, No, let's talk 20 about square not their meter. office. Let's talk about the accommodation. I'm sure they applied for business permits sa LGU para magkaroon sila ng office ng accommodation house kung saan ilalagak doon yung mga migrant workers. No, sir, it's not that way. Usually, sir, ang ina-apply po nila is yung business operation nila for the office. It is a prerequisite for their business permit. Ang inaano lang namin doon, sir, is the operation ng office Okay, nila. so nag-apply sila ng business permit para sa office nila pero sa Yes, sir. accommodation houses they do Hindi, not sir, apply. sila nag-a-apply sa amin. Hindi Okay. po sila nag-a-apply. At hindi niyo po nababalitaan yun. Hindi niyo man lang tinanong doon sa agency na nasaan yung accommodation houses ninyo. Kasi yun ang mas importante. Hindi importante sa akin na inspeksyonin mo yung opisina nila. Of course, they will comply. Pero dapat tinatanong nyo na nasaan yung accommodation houses nyo. Ilan ang accommodation houses nyo, agency. Kasi doon sa permit nila, nakalagay naman doon na bukod sa pagiging agency, they are allowed na magkaroon ng accommodation houses. Hello. So far kasi, sir, in our citizen charter, yung requirement na yun, sir, hindi siya kasali. Meron kaming numbers of requirements to be inspected and to be complied prior to our granting of our safety inspection certificate. Pa isa po yun sa hindi po siya kasali. Kasi ma'am, it's not important for you guys to inspect the offices of these agencies. What's important to me is the accommodation house of each agency. Kasi doon sila naglalagay ng maraming tao. Nabanggit ko naman sa kanina, hindi ko na ulitin kung gaano ka-deplorable yung sitwasyon nila. Pasensya na ma'am ha, pasensya na talaga. Let me tell you this. Pero kung, wag na lang, baka mainsulto pa kayo. Kasi may mga balita ako, magaling kayo mag-inspection sa mga establishmento, pagkatapos bibentahan nyo ng inyo pong fire extinguisher na rekomendado ninyo. Doon kayo kumikita. Sorry for the word, but that's the reality and I know that for a fact. But anyway, let's move on. This is what I want you to do. Go to all these agencies. Total, may listahan naman kayo. And then ask them saan yung inyong mga accommodation houses. Diba? Yung accommodation houses, Secretary Kaktak, hindi ba nakaregister yan sa LGU? Register po sa amin, sir. Nakaregister sa, pero sa LGU, is it registered? Sa pagkakaalam ko, pati sa LGU, nakarehistro. But yes, meron po kaming talaan ng mga nakarehistrong accommodation. Yun naman pala eh. Accommodation houses are registered sa LGU. Eh kaya nyo siguro hindi pinupuntahan kasi maliit lang kikitaan nyo doon. Di ba? Ma'am, please, ayoko nang humaba pa tayo. Gawin niyo pong trabaho ninyo, mag-inspect po kayo. Nakakatakot po kung nandun ka. Napapamura nga ako sa sobrang high blood ko eh. Siksika na nga po. Buti pa yun sa city jail. Kung minsan meron pang agwat doon, talagang dikit-dikit. Matutulog sila. Tapos marami mga kumot dyan, damit nagsasabit-sabit, tapos may bodega, nandun yung mga karton. Ay, may ano. Fire hazard yun. Di ba? Inspect nyo po. Inspect nyo po. Please do your job, please. Ayan, oh, mga style. Oh. Ayan, tulad yan. Napakaliit na, ano yan, ha? Napakaliit lang na kwarto yan. Siguro 1/3 lang nito. And yet, 20 katao ang natutulog. Walang aircon. Meron nga aircon, pero hindi naman gumagana. Walang tubig. Ang tubig nila galing sa gripo, walang water dispenser. Pinapagalitan pa, meron pang nakalagay doon na signage na bawal ang maglagay ng bote sa refrigerator para magpalamig. So anyway, tapos na tayo sa Bureau of Fire. Please, ma'am, do your job. Walang mga fire exit. At least yung mga dinalaw ko, may fire exit na. Marami na mga ginawang pagbabago, pero ang gusto ko po, dalawin nyo pa rin, maging compliant sila. Kapag hindi, di pasara nyo. Basic po yun. Diba? Kasi po, just imagine kung kamag-anak nyo po ang nandoon. Kung anak nyo po ang nandoon. Diba, ma?
No, tapos kinakandado pa po sa gabi. Would you agree? Tama ba yung ganong practice na ikakandado mo, may nakatira doon at 100 na tao sa isang first, second, third floor, 100 ka tao nakatira, and then kinakandado? Would you agree with that? Kind of Sir, Mr. Chair, sir. style? Can I make also Go ahead po. additional manifestation, sir? Sige po. For information of this body, it has been an experience of the Bureau of Fire Protection that every time we conducted an announced inspection, pagdating po namin doon sa area, kumpleto po sila. Walang tao, ang mga occupants kung meron man is prescribed and is according No, to... don't make it announced. Kasi ang ginawa ko, random ako eh. Yes, sir. In fact, hindi ko sinabi Yes, sa sir. DMW. Sinabi ko last minute. Yung on the way na kami, saka ko sinabi. Nagulantang sila. Sir- Ganun dapat. Wag announce. Kasi pag announce, syempre. Yes, sir. That is why, sir, I am asking for your attention, sir, na natutuwa nga ang Bureau of Fire with their initiative, sir, because yan talaga ang wala sa amin, sir. We don't have the power to conduct unannounced and Yes, you do. unwelcome. Yes, you do. All you need to do is contact Yes, the sir. LGU or contact the DMW. Ako, wala naman akong power na pumunta doon kung tutusin, kahit na senador ako. Pero ang ginawa ko, ginamit ko yung kukote ko, o DMW, samahan nyo ka ako dahil may karapatan kayo, may visitation power kayo na parating na nyo. Utak. Sentido común. Okay, sir. Thank you, ma'am. Take it. So, pwede ba tayo maglagay ng ano? Pwede ba tayo magbuo ng task force, Secretary Olalia, from now on? And then, kasi maraming mga nag-react after na pinost ko yun sa Facebook. Maraming mga nag-react nagsabi dito sa amin sa Cavite, dito sa Makati, sunod-sunod na dito sa ganitong lugar. So, ibig sabihin, wala talagang ginagawa inspection from the get-go. Diba? Yes, Mr. Chair, we would be more than willing. In fact, Bago yan, ilan bang ano, can you do an accounting of all accommodation houses? yeah, And then, sige po. Opo, ang nagparehisto 33, pero tama po kayo, Sen, posibleng yung nagparehistro lang yun. It could be more than 33. So we will conduct right now, we are conducting a nationwide survey nung buong lahat ng, lalo na yung domestic worker recruitment. Kung meron silang, kasi the mere fact na may accommodation sila na hindi nakarehistro, ano kagad yun? Offense ka agad yun. Open and shut case po yun. So yes, we are looking at all the domestic worker agencies as we speak, Mr. Senator. There are 807 active land-based recruitment agencies in the Philippines. So paano natin ma-monitor ito? As hindi naman ho lahat sila. Ang tansya ko, kalahati niyan ang nagre-recruit for domestic work. Doon po muna tayo pwedeng tumutok. Doon sa 400 na yon. May talaan naman kami ng mga nagre-recruit for domestic workers. And ito para sa Bureau of Fire. Meron din mga agency, this has nothing to do with DMW. Yung mga agency na nagre-recruit para maging mga kasambahay, local, I'm sure siksikan din sila doon. So you have to inspect. I'm sure these agencies din, na recruitment agency para sa mga kasambahay, local, meron din silang accommodation houses habang hiniintay yung maging amo ng mga nakatira doon sa bahay, sa accommodation house nila. Then do an inspection, ma'am. Awa ng Panginoon, wala pa tayong nababalitaan ng kasunog at namatay. Wag na natin, we have to be proactive. Wag reactive po. Yun ang request ko. So, can I count on you? Yes, sir, we'll take in po, sir. We will see to it that we will strengthen our power, sir, in conducting inspection. Okay. So, Yusek Olalia, pwede ba tayong maggawa ng inspection? And then, next month, pag nagka-hearing tayo, I need pictures na they are compliant. Kasi nung in fairness naman doon, ito, yung mga nakita niya, no? Kita niyan, kawawa, butas-butas ang bubong. Tapos, pwede sila mabusuhan dahil walang pinto, tapos may gate, bintana, makikita sila. Ayan, oh, very deplorable. Nakita niyo po yung CR? Diyan maliligo yung worker, at diyan magdudumi. Pagkatapos dumumi, maliligo, bubuhusan yan, tapos maliligo. Diyan din, oh. Mukhang kawawa. Sobra. Kaya tinanong ko ngayong may-ari, sabi ko, ikaw ba'y maganda ba yung toilet mo? Maganda po. May flush ba yung toilet mo? Meron po. May shower ka ba? Meron po. Oh,
kumikita ka rito sa mga workers, sa maging OFWs, bakit kliyente mo nga ito, bakit di mo provide na maayos na accommodation? Pangising-isig, gusto kong batukan. Kalang bawal mambatok, baka madimanda pa ako. Ayan, butas-butas yung bubong. Marumi, mabaho, mapanghi. Lahat na. Parang hindi tao yung dapat tumitira doon. Parang hayop na. Come on, let's treat this. We call them heroes, makabagong bayani, because pagdating nila doon sa bansa ng deployment nila, pagpabalik noon, marami silang dadaling pera sa atin. Dapat we should treat them properly. So, babalik ako sa Yusek Olalia. So, maasahan ko sa inyo na mag-inspection na kayo. At bigyan nyo sa akin accounting kung ilan ba mga accommodation houses at ano inspection ang ginawa ninyo at ilan na yung na-sanction at nasibak. Yes po, Mr. Chair. With your clear instructions, we will follow it, Sec. At Senator, at kami po ay magkukusa po rin din magbibigay ng update po sa inyo every now and then. Okay, ano bang sukatan ninyo or ratio para sa isang accommodation house na allowed ang number of workers o resident doon? Ilang square meters ba? Ilan ba dapat? Yung pong guidelines po natin, Mr. Chair, dapat po in accordance with the different codes po ng ating bansa. No? Una-una yung fire code. Yung fire code, Kaya nga po, pangalawa sanitation ilan dapat code. ang bilang niya? Tapos yung building code, dapat po hindi po cramped. No? For Kaya nga example, sa 10, dapat mahigit 30 square meters or 20 square meters. Ganun po. Wala pong eksaktong kwan, pero ang standard po dapat. Hindi, dapat mag-set kayo ng standard. From now on, I want you to set a standard. Okay. At kung pwede, double deck. Kasi wala o puro sahig sila. Alam mo mangyari dyan, Yusek, dikit-dikit sila. Wala nang privacy. Yung kamay ng isa, masundot ng ilong ng isa, yung paa niya, mailagay na sa mukha ng isa. Kasi nga, labo-labo wala. Can we record them na para Yes, po. mag-double deck? Sen, we're due to issue a firmer set of accommodation guidelines. At ang isa sa tinitingnan namin, yung Singapore Housing Standards for Migrant Workers. Hindi ito yung general Singapore Housing Standards. So migrant workers ang konteksto. Doon sa kanila, up to 12 residents per room and at least 1 meter spacing between beds and 3.6 square meters per resident ang living space. Okay. So, along those lines ang iniisip Okay, namin. yan. Talagang sukat na sukat, Mr. Chair, para sigurado mas madaling Ilan po ma-inspect. ulit? Pakiulit po, Sec. At up to 12 residents per room, number 12 one. resident per room. Tapos- How big is the room? Ayun na po, ito na po. At least 1 meter spacing between beds. 1 meter spacing. And then yung living space, 3.6 square meters per resident. 1 meter per spacing. So, kumbaga- yun 1 inch per pacing. Ayun na nga po. So, kailangan disente po at matino. Di pa 1 inch, half an inch. Totoo yan, hindi ako nabibiro. Opo. Yan, So, maganda yan. 1 meter at least yung agwat per... pwede naman ho yung double decker na sinasabi ninyo. Maski triple deck pa. Pero basta ang space niya hindi yung hindi basta 3.6 square meters ang living space niya. Ibig Okay. sabihin, tama kayo Sen, hindi yung cramped area. Tapos at least 1 toilet, shower and hand wash basin for every 6 residents. Correct. Yun Thank po you. ang nasa standard. Kaso wala, hindi nasusunod. And then tama po kayo, and then yung 2 bathrooms, kasama yung toilet doon, para sa 50. Yes. Pila-pila sila. Yung iba talagang gustong-gusto na magtitiis. Yes. Magkakasakit Yes, sa yes. kidney, sa bato. Yes. Now, gusto ko rin ma-require na magkaroon ng cabinet bawat isa. Magkaroon ng locker. Bawat isang resident, dapat, yan. At least sumunod. Ni-require ko. Okay? So, gusto ko lahat ng mga accommodation houses, merong locker for each resident. The reason being is, siyempre, para meron silang mga gamit nila na mga importante, hindi mawawala. Cellphone nila, alahas nila, relo nila, pwede nila ilagay muna dyan habang naliligo sila. May paglalagyan. Hindi yung basta-basta lang sinasabit kung saan-saan. Diba? Tapos nawawala. Palagi nang babalitaan, nawala. Sinong kumuha ng relo ko? Ewan ko sa iyo. Ay, kung may locker, may lalagay nila doon. Emergency first aid kit. Dapat
Very important to me. At yung nagbabantay doon, dapat meron din alam sa first aid. Diba? Yung kung sino man ina-assign nila doon, may alam. Yan, pumunta ako, first aid cabinet nila, walang kalaman-laman. So ngayon, nilamanan na nila. Diba? Wag pinapagalitan at sinisigawan. Isa pa yon. Pwede lang ako magbanggit doon sa medical. Yes, sir. Actually, sa Singapore standards, may isolation room dapat. Okay din yon. Kaya lang, iniisip po namin, kung meron ng contagious disease, wag mong i-isolation room, dalhin mo na lang sa ospital. Correct. Hindi na ho yan ina-isolate dahil dapat separate room na yan sa ospital na hindi dun sa same area. So magkakaroon din ho kaming requirement na ganun aside from the first aid. Correct. At dapat, meron at least well-trained pagdating sa pagbibigyan ng first aid. Diba? O ba, gayong marami silang downtime, nag-aantay ng ano pa man yun na inaantay nila doon, ang dahilan ba't sila nandun. During the downtime nila, pwede silang bigyan ng training along the lines of medical first aid. Sinusulat niyo po ito, Yusek Olalia, internet connection, walang internet connection. Bigyan sila internet connection. Kasi karamihan sa kanila, umabot ng 2-3 buwan and the only way to communicate to their relatives in the province through internet at mag-messenger sila, etc. Toiletries, wala. Bibili sila ng toiletries doon sa yung mga kakapal na mukha ng mga iho, itong mga agency may-ari, may tindahan sila. Sari-sari store, doon sa loob ng bahay. Doon bibili yung worker. O gusto mo ng toilet paper, wala ang toilet paper dyan. Dito ka bumili. O, diba? Gusto mo ng kape, o may mainit na tubig dyan, magpakulo ka. Pero gusto mong kape, bili ka rito. You see? Ang isang inisip po namin yung Wi-Fi. So, kailangan may Wi-Fi. Kasi doon po, the workers themselves can tell us kung ano yung sitwasyon kung may Wi-Fi doon sa Exactly. dormitory. Tapos isa pa, because karamihan sa ating mga kababayan, especially mga kababaihan, religyosa na nung nasa province sila, nagsisimbahan sila palagi, di ba? Sana man lang, every once in a while, may pupunta doon na pastor o pare na kinakausap sila o meron man lang isang prayer room. Napapansin ko, puro mga santo. Wala akong problema sa mga santo. Magagalit yung nanay ko sa malangit na napakareligyosang katoliko yun. Hindi naman lahat ng mga worker ay katoliko. Diba? Dapat para sa mga non-Catholic, kapatid na Muslim, bigyan sila pagkakataon na makapagsamba. Bigyan sila ng prayer room. Paano pa sila magkakasamba? Siksika na, alam mo, magsasamba sila, tabi-tabi ng mga kasama nila. So, dapat mag-alat ng isang maliit na kwarto prayer room para sa mga kapatid natin Muslim. At tama po, Sen. And Sen, we have carefully noted yung observation nyo, hindi sila makalabas. Para po sa akin, yung hindi sila makalabas is a badge of trafficking. Kasi, ibig sabihin, hindi sila nando doon based on their own free will. Hindi pa sila fully convinced o pumayag na mag-a-abroad sila. Kasi bakit kailangan sila ikulong o hindi payagan umalis? Malamang ang explanation dyan, baka tumakas. Pero bakit ganon? Bakit may propensity na tumakas? Alam niyo kung bakit sila tatakas? Kasi nga, deplorable yung condition doon. Sasabihin ng worker, hindi ata maayos yung trato sa akin dito. Alis na lang ako, uwi na lang ako sa probinsya. Yun ang kinakatakutan nila. Karapatan ng isang tao na kung hindi niya nagustuhan yung serbisyo, umalis na siya, umuwi sa probinsya. Yun eh. So ang isang iniisip po namin dito, kausapin namin ng IAC at Interagency Council at gawing presumption kapag ang sitwasyon is hindi pwedeng makalabas, that is a presumed act of human trafficking. May presumption na kagad sa batas na may human trafficking. Ibig sabihin, hindi ko sila kumbinsido na dapat silang nando doon, kaya sila hindi pinapalabas. Meron pang isang sitwasyon doon sa dinalo ko. Sa hagdan natutulog, palapag. Meron 1, 2, 3, 4, 5. 5 na hagda, 5 na palapag. 5 ang natutulog. Kita nyo yan? Sinong hindi ma-high blood? Talagang kumulo yung dugo ko, minute ulo ko. Paano kung nahulog yun sa hagdan? Grabe. Parang hindi na tao ang turing sa kanila. Prince Manpower Agency sa Nakar, Makati, mayroon din sa Cavite na nilalak ang accommodation for 2 months.
So you guys really need to conduct an inspection. Diba? And I want it done ASAP. And ako po'y maniningil, siguro next month, mag-hearing ulit tayo. At gusto ko makita ng picture accounting kung ilan yung mga agencies sa Bureau of Fire. Bureau of Fire, ano po? Pwede? Sige, kasi kung minsan Bureau of Fire, pag sa sinihan, mabilis ka mag-inspection kasi libre sini, malamig. Sorry. Hindi kasi, alam mo kayo sa Bureau of Fire, ngayon lang ako makapagsalita, there were several instances na nireklamo ako, nagreklamo sa akin na mahilig, not you, I'm not talking about you, it's other Bureau of Fire. Magaling kayo mag-inspect ng mga building at nirequire nyo yung building na yun, bibigyan nyo ng approval kapag kumuha ng brand na kayo magre-recommenda o negosyo ninyo. Totoo yan. Siyempre, not you ha. Marami na ako nanig niyan. Ang kakapal ng muka, sorry ha, not you. Again, hindi kayo dito. Hindi. Yun ang ginagawa negosyo. Yung fire extinguisher, pag hindi yung brand na nirecommend namin, reject ka. Kailangan yung brand na gusto namin. Grabe naman yun. Di ba? Okay. So, ito pa, Castillo Street, Palanan, Makati, meron din nakakulong lang sila, hindi pwede makalabas. O paano yun? Sulat nyo po Tapos, nung pumunta ako doon, yung isang accommodation house doon, yung noodles ang ulam. Kapo noodles. Tapos nakaupo sa sahig. Tapos ngayon, nilalakihan ng mata para wag magsalita. Andito si Tulfo, okay magsalita. Siyempre, takot yung mga worker. Di ba? Talagang hindi makatao yung trato. Ma-high blood ka talaga. O ito, LMB Worldwide Services and 2TG Manpower International Corporation. Address, sulat niyo po to, Block 7, Lot 15 and 16, ADAS 4A, Barangay Mambog, Bacoor City, Cavite. 1, 2, 3. Third floor. 300. Sana magan. Pinagkasya ang 300 at nakita niyo naman sa picture, ang lit na mo. Ang payat. And this is, nakakatakot to, fire hazard. 300. Jesus Lord. So, sobrang grabe na ito. Grabe na, mas grabe pa sa lahat ng grabe. So pwede tayo mag-inspect. Tulad ito pang may picture. May mga sabit-sabit. Pakita nyo nga yung sabit-sabit to. Ayan fire hazard to. Nakasabit, ang daming tela, ang daming damit, ang daming pantalon. And then, yan. Isang siklab yan. Sunog. Tapos nakakandado yung gate. Patay. Ayan parang hindi mga magiging bayani later on yung mga nakatira dyan. Okay, so okay na tayo doon. So gagawa ka ng inspection.